Magandang araw sa inyo mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV at ito ang Johnny Depp. So yun mga ka-Johnny, bago lahat, please subscribe muna po kayo sa mga newbies at sa mga legit at loyal subscribers ko po. Marami pong salamat sa patuloy at pagtangkilik sa aking channel. Paki-like nyo na po, share at saka hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So, pag-usapan natin, kasi nga diba nakaraan may ginawa akong update about do sa mga OLA na accredited ng CIC o ng Credit Information Corporation, yung mga submitting entities, yung mga accessing entities. Then, in-update ko yun para magkaroon kayo ng knowledge o kaya ng ideya kung ano yung mga OLA na gusto nyong iwasan na kung sila ay accessing entities sa mga CIC para hindi naman magkaroon kayo ng problema sa inyong credit score. Ginawa ko po yun para doon. Tsaka doon sa mga taong gustong umangat yung kanilang mga credit score para maiwasan yung mga OLA ay mga yung mga gusto nyo mangyari in the future na maka-loan kayo sa mga bangko o sa ibang mga financial institution. Pero hindi porket naman na CIC accredited mabablacklist na po kayo sa mga bangko o sa mga government na nagpapaloan, na mga government agencies na papaloan like SSS, Pag-ibig, mga GSIS, mga ganyan. Hindi naman kasi porket sinabi na CIC accredited ganun na mangyayari. Kasi iba iniisip yata, ay CIC accessing entities, CIC submitting entities, mabablacklist tayo sa mga financial institution, lending institution. Hindi po ganun yung sistema nun. Kasi may nag-comment na wala naman daw problema yun kung hindi sila submitting entities at kahit wala kayong balak umutang sa bangko. Siguro para doon sa mga taong wala talagang balak umutang, okay yun. Wala ako kahit man ako ng problema. Pero syempre, baka magbago yung isip ko in the future, magkaroon ng pagkakataon na gusto ko magkaroon ng something na ilo-loan on the banks. Syempre naiisip ko rin yan. Pero sa ngayon, isipin muna natin kung paano babayaran yung mga utang na yun na nasa CIC accredited, di ba? Yun nga yung ginawang purpose ko kung ba't ko po ginawa yun. Then yung mga CIC accredited na yan, yung mga submitting entities at accessing entities, ilalagay ko na lang yung link sa description para kung gusto nyo makita yung mga OLA na naka-accredited sa CIC. Doon yun na lang pupuntahan. Kasi ang dami po niya, may ginawa na po ako. Pero doon sa video na yun, doon din nagtanong kung ano yung ma-accredited na mga OLA. Panoorin nyo na lang po yung video, ano po yung mga sagot. Kasi ang hirap isa-isahin, tas i-comment ko rin, hindi po ba? Kasi hindi man po ako lagi may hawak ng cellphone. Hindi man yung talagang asin taong maghapon sa kasi may trabaho po ako. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Panoorin nyo lang, ano po sa video yung mga yung mga OLA accredited ng CIC. And then, meron kasi nagsabi, meron din nag-comment na ang dami raw niyang OLA, may mga utang siya sa OLA na hindi nabayaran, pero nakapag-loan pa rin siya sa bangko. Which is, para sa akin, depende po talaga yan sa bangko. Kahit na medyo mababa yung credit score. Ito lang po, opinion ko lang, tingin ko lang din. Kasi kung nakaka-loan naman kayo sa bangko at may mga utang kayo sa OLA, ay hindi ko sure kung CIC accredited po yung mga hiniraman nyo. Kaya nga binigyan ko po kayo ng ideya doon sa video na yon. Mamaya tinetext lang kayo na accredited sila ng CIC, pero pag tinignan mo sa CIC wala sila sa listahan. Di ibig sabihin hindi kayo hindi sila nakakapagpasa ng ating mga information, hindi sila nakapagpasa ng ating mga utang sa kanila sa CIC. Okay? Maaaring ganun. Baka yung inutangan niya ay mga ano lang talaga. Hindi katulad, buti pa kasi mo kahit na revoke na lisensya niya, tignan nyo, nasa CIC pa rin. Makakapagpasa pa rin sila ng mga info na hindi pa nakapagbayad ng mga may utang sa kanila. Kasi hindi ko sure kung ba't di pa rin natanggal. Kasi karamihan dyan na mga OLA registered sa SEC is di naman porket rehistrado ang lisensya legal na. Yung may tanong din sa akin na gano'n, hindi po lahat. Kaya yung mga tinatanong nyo sa akin ng mga SEC registered ang karamihan pero gumagawa ng illegal na paggawa ng kanilang pangongolekta sa ating mga utang. Yun po yung ginagawa nila. At yung parang lumalabag sila sa unfair debt collection practices. So, ito, sabi ko sa inyo, depende pa rin yung sa bangko kung kayo pahirin. Kasi ang CIC is agabay lamang po ng mga banks, ng mga financing institution kung kayo po ay
karapat dapat pahiramin kasi nga dahil makikita nila yan kung kayo maraming utang na hindi binayaran. Di po ba? Kaya nga naka-record po yan para magkaroon sila ng ideya, uy, daming utang nito, hindi na bayaran. Parang tagilid na. Pwede ka ba-decline kung sakaling maglo-loan kayo sa bangko. Yun po yung purpose nun at hindi po para ma-blacklist kayo. Ako po kasi in my personal experience, may mga utang ako na CIC accredited pero sa government agencies naman po, nakakapag-loan naman po ako like Pag-ibig. Wala naman pong problema ron. Nakakapag-loan ako sa kanila. Kaya yung sasabihin nila mapablacklist kayo dahil accredited sila ng CIC. Hindi po yun, hindi totoo yun. Pero magiging dahilan nyo para ma-decline, para mag-desisyon ng isang bangko o isang government agency. Pero kung siyempre, kung naglo-loan tayo doon sa may trabaho tayo, alam naman ng government agencies yan na nagpapaloan na may trabaho kayo. Kaya pahihiramin pa rin tayo. Pero yung sa mga bangko, talaga medyo alanganin yan. Dahil gagawin nilang mabusisi yung pagkuha ng impormasyon kung bakit hindi tayo nakabayad sa mga yan. Aalamin nila ilang taon na ba yung utang, gano'ng kalaki yung utang, at ilan ba yung nautangan. Yun po yun yung magiging gabay nila para magkaroon sila ng ideya kung pauutangin tayo. Hindi po ba? Ganun lang naman po ang CIC. Kaya sasabihin nila na, uy, hindi ako makakaloan, iba-blacklist ako kasi dinadamay pa yung mga kung ano ng mga ibang financing institution. Sa ano na po yan, sa bangko, doon po yung magiging problema natin. Kaya medyo nag-iisip din ako, baka may dumating yung panahon mangutang ako sa bangko, di ba? Kaya kumuha ako ng credit card, may mga utang tayo, mga loan na hindi ko nabayaran ng mga CIC accredited, di ba? Yun lang po yung purpose ko ron at di po para manakot na naman sa inyo o para sabihin na huwag kayo mag-alala kahit di kayo makabayad dyan. Yun yung purpose ko is both sides po yun. Sa mga taong walang gustong umutang sa bangko, okay yan. Sa mga taong gustong umutang sa bangko, tagilid yan. Kaya binigyan ko kayo ng ideya about doon. And then sa mga sinasabi nila, yung mga pananakot nila, ulitin ko, yung mga sa NBI, sa mga police clearance, yung mga kung ano-ano pinagsabi nila na mabablacklist din kayo doon. Hindi po rin totoo yun. Walang katotohanan doon. Kasi criminal case po ang kasong pwedeng isampa sa mga ahensya ng NBI, PNP, kung saan man na pwede kang sampahan ng kaso. Depende po yan. Pero kasi yung mga kaso na yan, sinasabi nila is small claims lang po tayo lagi. Maliban na lang kung talagang gumagawa kayo katulad ng sa mga farmers. Yung mga gumagawa ng mga nag-a-apply na peke yung ID, tapos balak niyo pa mag-loan sa mga yun pa, isa pa yan, balak niyo mag-loan sa bangko pagdating ng araw. Kung matrace kayo, nagmamit kayo ng peking ID doon sa mga ulan accredited ng CIC. Nalaman na peke yung mga ID ninyo. May kaso kayong istapa. Yun ang iingatan ko. Huwag kayo masyadong huwag kayo masyadong yung iba dyan na balasubas. Trail talk lang. Kasi ang dami yung balasubas ako nakikita na nangungutang sa ulan, di ba bayaran. Gumagamit ng peking ID, tinuturuan pa yung iba na gano'n ang gawin para makalikom sila ng pera doon sa mga hindi naman magagandang ola na hinihiraman. Kasi pati mga legit na mga ola, ginaganyan nila. Kaya medyo nawawalan ako ng gana doon sa mga taong nakikita ko yung post sa mga Facebook groups na gano'n, Facebook page. Yun po. Kaya ginagawa ko po itong video na ganito para magkaroon kayo ng ideya or knowledge. At ini-educate ko po kayo para maintindihan nyo kung ano yung silbi ng mga CIC at mabablacklist po ba kayo sa kanila sa mga bangko. So yun mga ka-Johnny, itong new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Tech, usapang utang, usapang ola. Peace!